Okay, ano ang latest sa Senado? Punta naman natin lakay ang Senado dahil pagtaas ng bentahan ng mga paputok online. Aba, ito lakay, ikinaalarma yan ng isang senador na kung mahirap nga yun lakay yung mga paputok online. Delikado yan eh. Baka mamaya hindi naman yan na-check yung standard Ay, niyan eh. oo. Kung ano-ano na lang yung binibenta online, kung pwede nga lang magbenta ng... Pero alam mo mga safe na paputok, Sister L, yung nasa box, yung mga Ano yun? Hindi ka ba nakita yung mga nakabox-box yung mga parang pang fireworks display din yun eh. Oo. Alam mo kasi Kaya lang medyo lakay, mahal. tumanda Oo. na ako ng ganito, never ako nakahawak ng paputok. Ganun Oo, ba? kasi napapagalitan ako ni mama at ni papa nung sila ay nabubuhay pa pareho. Sige, patitikimin kita ng whistle bomb. Tsaka Judas belt. Lakay, never ako humawak ng any kind of firework or Ganun kahit ba? anong paputok. Kasi takot na takot ako mawala ng daliri. Ganun Kasi ba? sinasabihan ako, gusto mo ikaw si Elaine Putol. Di ba ayaw mo na maging ganon? Ibang paputok yata. Punta na muna natin ang update mula sa Senado, mula kay RH28, mula kay Raymond Adpas, mula kay Raymond. Elaine at Mayor, nagpahayag ng pagkaalarma si Senador Sherwin Gatchalian sa natanggap na report na tumaas ang bentahan ng mga paputok online habang parating yung Pasko at bagong taon. Para kay Gatchalian, panibagong hamon ito sa mga otoridad, kaya't kailangan pa na pagpatibay ng batas para sa tuluyang pagbabawal ng bentahan ng mga paputok. Ito'y bahagi ng kanyang isinusulong na Senate Bill 1144 o ang Firecrackers Prohibition Act na nag-aamyenda sa Republic Act No. 7183 o an act regulating the sale, manufacture, distribution, and use of pyrotechnic devices. Para kay Gatchalian, kailangan may sabatas ito upang tuluyan na may pagbawal ang benta ng mga paputok online dahil sa pangamba na lilipat sa online ang nagpagbibenta ng mga kumpanya ng kanilang panindang mga paputok. Sa umiiral na batas, regulated lamang ang pabentahan at paggamit ng mga paputok. Kaya't dito ay tinatakda ng mga local government units kung saang lugar dapat magbenta at magkaroon ng mga community fireworks sa Pasko at bagong taon. Raymond, Dito si Awit kina Mayor, kina Senator Gatchalian ba sa Valenzuela, may paggawaan ba ng paputok dyan? Ayun ang hindi malinaw, Mayor, dahil kasi sa atin na malimit tayo, ang balita lang natin lagi sa Bukawi, Bulacan. Pero meron ding mga ibang lugar na gumagawa din, may mga gumagawa din yung iba nga licensed, Mayor, licensed na mga gumagawa ng mga paputok na hindi lang naman talaga ginagamit tuwing Pasko at bagong taon, kung di sa panahon ng fiesta at iba pang mga pagdiriwang Mayor at Elaine. Ayan, ngayong mahaba ang bakasyon, saan ba nagbabakasyon ng mga senador ngayon, Raymond? Yung iba ay nasa abroad. May mga balita tayong mga nagpuntahan sa abroad, siyempre kasama yung kanilang mga pamilya. Pero yung iba naman, lalong-lalo na yung mga re-electionist, ay busy sila sa pag-ikot. Siyempre ganyan, naiwan siyempre din sila Senador Lito Lapid, Senador Amy Marcos, Senador Francis Tolentino, Senador Bongo, Senador Bong Revilla, Senador De La Rosa at iba pa na kanilang mga kasamahan ay patuloy yung pag-iikot dahil nga ito yung pagkakataon nila bago pa man formal na magsimula yung kampanyahan sa buwan ng Pebrero, Mayor. So sila ang Santa Claus ng Senado ngayon, Ay, lahat ng talagang lahat ng mga puntahan naman lalong-lalo na itong panahon na ito, Mayor, itong last 2 weeks ng taon ay talaga namang ini-expect na talagang meron silang maging regalo doon sa mga lugar na kanilang mga pinupuntahan. Okay. Maraming salamat, Raymond. Merry Christmas. Merry Christmas, Mayor. Idugtong ko lang, Mayor, pero kung may mga nagme-Merry Christmas, may malungkot ang Pasko. Dahil Bakit? Ilang kabahayan yung nasunog kaninang madaling araw dito sa bahagi ng Barangay Pag-asa 3 sa Imus City sa Cavite. Naku, eto nga Ito yung boundary ito, Mayor, ito sa Centennial Road, boundary ito ng Imus at Bayan ng Kawit. Grabe. Mabilis lang naman yung sunog pero napakaraming mga informal settlers yung tinamaan nitong sunog na ito ngayong pasado alas 5 kaninang umaga. Mabilis naman itong naapura, Mayor, pero yun na nga at marami sa ating mga kababayan ang nawalan ng tahanan ngayong magpapasko
Anong bayan yan sa Cavite? Anong lugar yan? Anong barangay? Pag-asa 3, Imus City Imus, sa Cavite. Cavite. Oo, grabe itong video mo, Raymond. Oh. Alawak yung nasunog. Diyos ko, kawawa naman sila. Yun nga ang napag-iisipan tuloy na dahil yung lugar na yan, Mayor, dadaanan ng Calax. Yung ginagawang Calax, itong Cavite Laguna Expressway, bahagi daw ng Calax ito, kaya inaakusahan nila na baka may kinalaman din naman sa proyekto. Pero yun nga ang malungkot ay nawalan ng ilang mga pamilya, nawalan ng bahay at magpapasko pa naman. May nagpakawala ba ng pusang may sindi ng basahan na may gasolina sa likod, sa buntot? Ayun na nga, medyo may hindi mawala yung isip ng ibang kababayan natin, Mayor, dahil nga doon sa nakikita nila karugtong ng isang malaking proyekto na ginagawa sa lalawigan ng Cavite. Naku, Diyos ko, sana huwag naman totoong ganyan. Anyway, maraming salamat, Raymond. Ito si RH Tante, Raymond Adpas para sa DZRH, sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Christmas time in the field. Maraming salamat, Raymond Adadpaas.